Yung level ng pagyaman ng isang tao, depende yan kung gaano yung knowledge mo sa financial literacy. Financial literacy, gaano nga ba kahalaga sa mga Pinoy? Hindi raw makakailag ang Pilipinas sa resesyon ng ekonomiya. Posibleng humirap pa ang sitwasyon ng global economy. Number one talaga is focus sa pag-manage ng pera, sa kung ano yung resources na nasa sayo. Pag na-manage mo yun ng maayos, papasok yung mga magagandang idea sa'yo, mas maa-attract mo yung mga blessings na deserve mo. Iba kasi ang treatment nila ng financial literacy, pag-iipon. Wala namang yumaman sa pag-iipon. Dapat you have to increase your cash flow. Then, pag dumami na ang pera mo, that's the only time na multiply the money. Once kasi na iniisip mo na kulang yung pera mo, sisisihin mo yung sahod mo. Naka-Starbucks ngayon, bukas naka-starving. Wala pang kinsenas o katapusan, ubos na ang budget. Samantalang ikaw yung nagmamanage ng pera mo. Ang katwiran kasi ng maraming Pilipino, maiksi lang ang buhay. Sarapan nila. Good morning, good afternoon, and good evening mga boss. Kung meron kayong mga katanungan, mga suliraning panglipunan na gusto ninyong masolusyonan, pag-usapan natin yan. Problema sa negosyo, may solusyon, nego, solusyon. Marami sa mga Pinoy ang laging kinakapos ng budget. Halos hindi sapat ang kinikita para sa pang-araw-araw na gastusin. Alam nyo naman mga boss na isa sa pinakamalaking suliranin ng mga Pinoy yan, yung hirap sa pagmamanage ng pera. Kaya naman, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tanong, financial literacy. Gaano nga ba kahalaga sa mga Pinoy? Para pag-usapan natin ang topic na yan, ay may makakasama tayong mga solusyonaryo. Ang ating unang solusyonaryo ay isang motivational speaker na ngayon ay owner ng isang rubber manufacturing company na nagsusupply ng mga dekalidad na rubber sa buong Pilipinas. The owner of RK Rubber Enterprise Corporation, kilala sa tawag na Boss X. Walang iba, si Boss Xavier Cortez. Welcome, Boss! Ayun, maraming salamat sa pag-invite sa akin sa show na to. Naway makapag-share kami ng value sa lahat ng nanonood ngayon. At ang pangalawang solusyonaryo na makakasama natin ngayon ay kilalang business consultant, life coach, and content creator. Uy, sikat ito ha. Tumutulong siya sa mga negosyante na naghahanap ng advice tungkol sa negosyo. Let's welcome the owner and CEO ng Rockstar Technologies Incorporated. Walang iba kundi si Doc Gigi Songa. Alright, so positive day sa ating lahat, no? Thank you, Boss RDR, for inviting me here. So, sana makatulong tayo sa lahat ng mga negosyante. Let's go, let's go! Ayan, so financial literacy, gaano kahalaga sa mga Pinoy? Mga boss, siguro para mas maging malinaw kung anong itsura nitong poor financial management na siyang problema ng marami nating mga kababayan, magbibigay tayo ng mga halimbawa. Example number 1, order ng kung ano-ano sa Shopee, sa Lazada, at saka sa mga e-commerce platform. Okay, number 2, isa pang example, one day millionaire. Naka-Starbucks ngayon, bukas naka-starving. Number 3, petsa de peligro. Wala pang kinsenas o katapusan, ubos na ang budget. Number 4, magkakapera lang ng kaunti, let's say may natanggap na konting bonus o incentive, matik na yan, diretso na sa liabilities. Number 5, social climber. Wala naman sa budget, pero pinipilit ang lifestyle, hindi pa naman akma sa kasalukuyang estado ng finances. Number 6, sobrang galante. Naku, ubos biyaya ang tawag ko dyan. Libre ng libre sa mga kaibigan, dala ng kayabangan. Naku, marami rin yan, di ba? Number 7, bongga sa handaan, pagkatapos ng piging, naghahanap ng mauutangan. Yun yung mga example. Ano nga ba ang financial literacy, Doc Gigi? May tatlo kasi siyang stages. First stage ng financial literacy, dapat you have to increase your cash flow. Magpadami ka ng pera. Then, pag dumami na ang pera mo, that's the only time na mag-manage or yung proper appropriation of your money. And third stage, multiply the money. Kaya ako, I don't advocate yung sobrang tipid kasi dapat paramihin mo muna yung pera mo. Pag madami na yung pera mo, mamamanage mo yan. Kasi yung kaunting pera talagang mahirap i-manage yan eh. Alright, Boss X. Financial literacy kasi is about sa management siya ng pera. Kasi once na ma-manage mo yung pera mo, nagagamit mo siya ng tama, everything will follow. Meron kang sapat para sa pamilya
pamilya mo at meron kang sapat para sa sarili mo, dun ka makakapag-isip ng mga bagay kung saan pwede ka mag-invest, pwede ka magtayo ng negosyo. Kasi minsan napakahirap kung hindi mo na ma-manage yung pera mo tapos nauubusan ka, nagugutom ka. Paano ka makakaisip ng great idea? Paano ka makakaisip ng mga magagandang bagay o mga magagandang steps na pwede mong gawin kung gutom ka? Kung may iniisip ka na babayaran mo? Kung may iniisip ka na kakulangan mo sa financial? Number one talaga is focus sa pag-manage ng pera, sa kung ano yung resources na nasa sayo, para pag na-manage mo yun ng maayos, papasok yung mga magagandang idea sa'yo, mas maa-attract mo yung mga blessings na deserve mo. Yun, ang ganda nung sinabi ni Boss X na yun, no? Yung financial literacy, gaano ba ka-importante yan sa mga Pinoy? Importante ba yun, Doc Gigi? Napakalaga yan, Boss RDR, kasi yung level ng pagyaman ng isang tao, depende yan kung gaano yung knowledge mo sa financial literacy. So for example, binanggit ko kanina, no, dapat you accumulate first more. Pag hindi mo yun naiintindihan, tinatanggap mo na lang kung magkano yung dumarating sa'yo. Correct. Iba kasi ang treatment nila ng financial literacy, pag-iipon. Wala namang yumaman sa pag-iipon. Tsaka paano ka makakaipon kung kulang yung na-accumulate mo? Instead of focusing on saving, focus on making more money. Correct. Boss X, ano masasabi mo ron? When it comes to pag-iipon, when it comes to making money, kahit gaano pa karami yung pera na dumating sa'yo, once na hindi ka marunong mag-manage, mauubos lang lahat yan. Kasi correct. May mga kilala ako na empleyado na sumasahod ng minimum, pero kahit papano nakakaipon, kahit papano may nabibili sila sa sarili nila. Meron naman akong kilala na mga nasa executive position, laging zero ang pera. Doon natin makikita na kahit minsan talaga maraming perang dumating sa'yo, kung hindi mo talaga mamamanage ng maayos, wala pa rin talaga mangyayari. Once kasi na iniisip mo na kulang yung pera mo, sisisihin mo yung sahod mo. Yung ibang tao, sisisihin mo yung gobyerno. Samantalang ikaw yung nagmamanage ng pera mo. Correct. Example lang to sa mga minimum wage earner, lalo na sa mga viewers natin dyan. Hindi ikaw yung nagdidikta ng minimum, pero ikaw yung nagdidikta kung magpapamilya ka na ba, kung ilang anak ang gagawin mo. Ikaw din yung magdidikta kung ilang bote ng alak ang bibilihin mo para sa sarili mo. May talpak pa. Ay, iba pa yun. Oo, di ba? Para sa akin talaga, napaka-importante na pag-aralan yung financial literacy. Correct. Kasi lalo na tayo mga Pilipino, close family ties tayo. Hindi maiiwasan dito na sinasalo natin yung mga kapamilya natin ng walang pera. Sinasalo natin yung mga malapit sa atin na sa palagay natin kinakapos. Ikaw nagpapakahirap ka tapos hindi sila marunong mag-manage ng pera, laging wala. Parang bigay ka lang ng bigay, para kang nag-iipon sa butas na alkansya. Okay, number 3. Ano ang estado ng financial literacy sa Pilipinas? Is it poor, fair, or great, Doc Gigi? Poor. Kasi nga, hindi pa natin nakukuha talaga yung income na sapat para sa atin. Kasi what we have right now, akala natin yan na yung maximum income na para sa'yo. Doon pumapasok yung sinasabi ni Brother Bo Sanchez. Meron siyang abundance formula eh. That's 110, 20, 70. 100% of your income na dapat na sa'yo, makuha mo. For example, empleyado ka. You are earning like 30,000. Tinatanggap na natin yon over the years. That's your 100%. Pero hindi pa pala. Kasi meron pa tayong ibang ways on how to increase that 30,000. Right. Yun yung 100%. Sabi nga ni Jim Ron, 8 to 5, sige lang, you work. Then, 5 pataas, work on your own fortune. So, dun pumapasok yung diskarte natin na pinagkakasya nating pilit yung hindi kasya. Okay, sige, Boss X. Poor, fair, or great? Poor. Poor, bakit? So marami sa mga viewers natin dyan, mga empleyado. Kailan ba may pera mga empleyado? Kapag kuhaan ng 13-month pay. Pero tingnan ninyo kung saan maraming tao sa mall. Ano ang pinaggagastosan nila sa perang nakukuha nila? Di ba yung mga bagay na binibigay nila? Oo, sige, nandun na tayo. Kultura na natin yung mapagbigay, yung Pasko. Pero hindi ko nabalitaan na kapag Pasko, maraming nagtatayo ng negosyo. Kapag Pasko, maraming nag-i-invest. Puro liability. Hindi, okay lang naman yun. At least ma-enjoy mo yung pinaghirapan mo ng isang taon. Ikaw naman, Boss X, i-deprive mo naman yung mga tao. 13-month pay na nga lang. Ayun, lagi nilang sinasabi yan na parang, hindi, deserve ko naman to Oo. kasi buong taon ako nagtrabaho. Mas deserve mo yung mas malalaking bagay pa. May pwede kang gawin para mas malaki yung matanggap mo. Para next time, hindi lang basta 13-month pay. Kasi kung Correct. ngayon, ikaw tumatanggap ka ng 13-month pay, baka mamaya pagdating ng araw, ikaw na yung nagbibigay ng mga 13-month pay kasi Yun malaki ang na yung negosyo mo. pinakamagandang sinabi mo. Diba? Number 4, paano ba natin mapopromote ang financial literacy dito sa Pilipinas? Doc Gigi. Iniisip natin na dapat itinuturo yan sa school, itinuturo sa parents. So, ang dami na natin minsan sinisisi, di ba? Pag tinanong mo naman yung mga teachers, ba't di mo itinuro yung emergency fund, manage your debt, you have to have this extra income,
income, sasabihin naman sa atin ng mga teachers kasi wala naman sa curriculum eh. So ang advice ko, magkaroon tayo ng initiative para matutunan ang financial literacy. Umupo ka sa isang tabi, mag-reflect ka ng 1 day, 2 days, or maglagay ka ng 1 hour a day. Isipin mo, paano ba mag-i-increase ang income ko? Paano ko ba i-manage? Boss X. Tama tong ginagawa natin na influencer tayo. Alam natin na yung mga Pilipino talaga may pagkagaya-gaya. Instead na ang ginagaya nila ay yung mga nakatanggap na malalaking pera tapos saan nilaan? Bumili ng magandang kotse, pinakabagong iPhone. Mas maganda na sisimulan natin sa sarili natin kasi yung mga Pilipino mas maganda na may nilulook up sila na model. Ang katwiran kasi ng maraming Pilipino, at least, bago na ang cellphone ko. Yung bagong cellphone kasi naluluma yan eh. Diba? After 1 year, ibang model na. Once kasi na in-invest natin yung pera natin, yung investment natin, after 2 years, pwedeng mas malaki pa. Correct. Oo, nandun yung risk. Someday, yung pinambili mo ng iPhone 14, nagde-depreciate yan. Yung kotse, ganun din. Yung bahay, nagde-depreciate din yan. Yung tipong inaabangan mong tumaas yung value tapos tsaka mo ibebenta. Pero ito kasi katwiran ng marami, no? Maiksi lang ang buhay. Sarapan mo na. Yan. Alam ko, excited na kayo mga boss. Ha? Galing ha? Marami na kayo natututunan sa ating mga solusyonaryo. Pero syempre, hindi pa tayo magtatapos dyan dahil nag-uumpisa pa lang tayo at sa pagkakataong ito ay magbabasa naman tayo ng tanong galing sa ating mga comment section. Tanong mo to! Eto na. Boss, tanong ko lang. Gusto ko magtayo ng salon business. Ano ang dapat kong gawin? Magsimula sa umpisa or bibili na lang ako ng salon na ready to operate na? Ano po ba ang pagkakaiba ng dalawa at saan po ako mas may advantage? Tanong ni Laila Mendez. Boss Gigi. Bilhin mo na lang yung existing salon. For one reason only. That is, meron ka ng existing clients. And that will immediately will give you cash flow or income. Yun ang malaki mong advantage. Tandaan natin, ang pinakamahirap po na hanapin sa pagninegosyo, your clients at hindi lang yung paghahanap, kundi maintaining the clients. Okay. Boss X. Simulan niya muna sa umpisa. Kasi once na sinimulan mo yung isang bagay, matitesting mo kung hanggang saan ba yung kaya mong ilabas para sa bagay na yun. Example, pwedeng subukan mo muna sa maliit na salon. Ngayon, once na sa palagay mo, kaya mo pang i-expand, edi go. Kasi yung risk mo, maliit lang din. Tapos once na lumaki naman yung maliit na yun, yun yung gagamitin mong investment para palakihin yan. Mahirap din kasi para sa akin, sa mga investor, minsan hindi nila naiintindihan kung ano ba yung takbo ng business na yun. Correct. Mamaya, gusto mo lang pala yung salon kasi mahilig ka lang magpaganda. Pero hindi mo pala siya gusto as business. Right. Kaya kailangan subukan muna natin kung talagang yun ba yung passion mo. Kung yun ba talaga yung gusto mo, eventually naman, pwede ka pa rin naman bumili. Eventually, yung maliit na salon mo pwedeng lumaki at Right. mas magandang success story pa yun. Correct. Anything na uumpisahan ninyong negosyo, you should conduct first a feasibility study. Alright, second question. Boss, tanong ko lang po, totoo po ba ang mutual fund investment? Tanong ni Sanite. Doc Gigi. Totoo yan, isa yan sa mga itinuturo natin, Boss RDR, no, sa IMG, kung paano sila mag-invest sa mutual fund. Mag-start tayo ng investment sa mutual fund kung meron tayong tinatawag na fund manager. Para sila na yung bahalang bumili ng shares kung saang company. Kumbaga, ang role mo lang is bibili ka kung ilang shares. Instead of ikaw ang mag-trade, pa-trade mo na lang dun sa expert na. Yes, one of the ways to multiply your money is to invest sa mutual fund. It's safe and it's affordable for everyone. Okay, Boss X. Mahirap kasi yung mag-i-invest ka tapos hindi mo alam kung saan mo ilalagay yung pera mo. Kasi ang investment, hindi naman talaga yan 100% na sure tayo, nakikita yan. Pwede ngang mawala yan eh. Ngayon kung hindi nga tayo marunong mag-trade, kung hindi natin alam yung ins and outs dyan sa trading na yan, pwede naman natin ipagkatiwala yung pondo natin dun sa expert. Correct. Pero yun nga lang talaga is mas malaki talaga yung kikitain mo once na ikaw yung nagte-trade. Kaya lang mas malaki rin naman yung malulugi sa'yo once na ikaw din yung nag-trade. Ayan, malinaw na malinaw. Yan ha. So, pangatlong tanong naman natin, mga boss. Boss Raymond, paano ang tamang paglalagbook sa BIR ng tax para di malugi? Tanong ni Allers Ricky. Doc Gigi. May mga advisor naman tayo na gumagawa niyan, no? For example, yung mga strategy niyan, ikaw ang CEO, yung mga expenses naman natin nilalagay dyan eh. Which is correct naman kasi ikaw yung mukha ng yung business. Is it necessary kahit yung mga personal na mga expenses mo, ang consideration yan is ilalagay pa rin siya as expenses
expenses ng company. Boss X. Actually, okay na technique yan na yung sariling mga gastos mo, Isama mo na rin, di ba? Kaya kagagastos sa sarili mo, ibig sabihin, sahod mo yun bilang owner or either kita ng company yun. Right. Ngayon, ibig sabihin, kung kita yun ng company, part ng kita ng company yung lalagyan ng tax. Example natin, yung corporate tax na 32%. Ngayon, yung ipanggagala mo, yung gagastusin mo para sa sarili mo, kunyari, magta-travel ka dito sa Pilipinas, yung ipanggagas ng pamilya mo, which is kita naman din talaga ng company, paresibuhan mo. Bakit mo paparesibuhan? Para i-declare mo siya as meeting expenses. Ito kasi yung worry ng marami. Is it ethical na kahit yung mga personal expenses ko is i-declare ko pa rin, i-resibuhan ko pa rin under the company? The answer is yes. You know why? Kasi ikaw ang may-ari ng negosyo and marapat lang na yung mga gagastusin mo, kahit pang personal mo, saan ba nanggagaling yung pera? Nanggagaling din sa kumpanya eh. So meaning to say, it's ethical and pinapractice yan ng marami na kung magpaparesibo po kayo ng mga expenses ho ninyo, lagay nyo na ang pangalan ng company namin sa resibo so that isasama namin yan sa declaration namin sa BIR as expenses. Alright, so salamat po sa mga nag-send ng kanilang mga katanungan at messages sa ating comment section at inbox. Kung meron pa kayong mga katanungan na nais ninyong masolusyonan, i-comment nyo na yan sa video na ito. Abangan ninyo, baka yung tanong nyo na ang susunod na masagutan natin sa next episode. At ngayon, babalikan na nga natin ang ating pangunahing pinag-uusapan. Ang tanong, financial literacy, gaano nga ba kahalaga sa mga Pinoy? Palawigin pa ang pagtuturo ng financial education sa mga college student, OFW, pati mga magsasaka at mangingisda. Sa gitna ng mataas na inflation rate o mabilis na pagmahal ng mga bilihin, dapat daw bigyan ng dagdag na allowance ang mga minimum wage earner. Isinusulong naman ng Department of Education o DepEd ang pagbibigay ng kaalamang pinansyal sa mga mag-aaral. Okay, Doc Gigi. Pag nagkaroon tayo ng pananaw natin sa financial literacy, no, ang laki na ma-improve sa buhay natin. Kailangan natin na mag-allocate din para sa health natin. So kaya meron tinatawag ng mga health insurance or iba naman health fund. Kung ayaw mo na insurance, magkaroon ka ng health fund. Importante yun? Napakalaga nun. Alam mo, may mga kino-coach ako. Meron pala silang certain percentage na 5% health fund nila yun. Sino sa atin ang after sweldo, naglagay ka ng 100 pesos for your health fund? So, lagyan natin. And second, dapat protected din tayo. Sabi ko nga nung nag-vlog ako na do not die useless. Marami nagalit sa akin, Boss RDR. Kung mamamatay rin lang tayo, kasi mamamatay naman tayo eh. Which is better? Mamatay kang walang maiwan sa family mo na 2 million or mamatay kang may maiwang 2 million sa family mo? Yun sinasabi ko. Protected ka, lalo kung breadwinner ka. Paano maiwan sa family mo? They need instant money pag nawala tayo. Is it a necessity or wants? It's a necessity. It's not wants. It's a must na dapat protected tayo. Kasi di natin alam kailan tayo mawawala eh. Correct. Boss X. Gusto ko lang din dagdagan yung sinabi ni Doc Gigi na yun nga, yung may maiiwan ka para sa pamilya mo. Kasi madalas natin naririnig sa mga Pilipino na hindi mo madadala sa hukay ang kayamanan. Ako? Pero ang totoo, ikaw na nanonood ka, kung minsan mong nasabi na hindi mo madadala sa hukay ang kayamanan, selfish ka. Correct. Hindi mo iniisip yung mga maiiwan mo. Kasi oo, hindi mo naman talaga dadalhin sa hukay ang pera. Iiwan mo yan dun sa mahal mo sa buhay. Correct. Minsan ka lang mamamatay, pero araw-araw kang buhay, araw-araw mong mararanasan yung mga consequences kapag hindi mo ginawa ng tama. Gusto mo bang sabihin, Boss X, napaka-irresponsable ng mga taong na nagsasabi na hindi mo madadala sa hukay ang pera? Yung mga yan, irresponsable yung mga tao na nagsasabing hindi mo madadala sa hukay ang pera. Bakit? Kasi gusto nila, yung mga bagay pala na meron sila, gusto nila isama sa hukay. So, ibig sabihin, ang pinaghahandaan mo lang pala yung madadaan mo sa hukay. Sila yung mga taong hindi nila mahal yung mga mahal nila sa buhay? Hindi nila mahal yung mga mahal nila sa buhay kasi kung mahal mo, gagawa ka ng paraan para meron kang maiwan. Para yung mga taong naiwan mo, hindi magiging miserable yung buhay kahit papano. Kasi money means freedom. May power kasi yan di ba? Yung money ay isang value. So, ibig sabihin kung meron kang pera, may value ka na pwedeng i-offer. Ngayon, yung mga tao na nasa paligid mo, kung mag-iiwan ka ng pera o kahit nga ikaw mismo sa sarili mo, kung meron kang pera, hindi ka magiging alipin ng salapi
salapi. Kasi yung salapi ang alipin mo. Anong masasabi mo doon, Doc Gigi? Hindi talaga natin madadala ang pera sa hukay, no? Pero may iwanan mo siya. Iwanan mo yan sa pamilya mo. Ito yung pinakamahalagang financial literacy na po pwede nyong matutunan ngayon na masasagutan ninyo, mga boss. Meron tayong 5 aspeto ng buhay. Spiritual, relational, mental, physical, and financial. So it has to be a balance. Kapag meron ka ng tigkakaunti ng lahat ng aspeto na yan, masasabi nating masaya at maalwan ang buhay mo. Ibig sabihin, the reason why naimbento ang pera, it is intended for us to use it na para mabili natin yung mga gusto natin, masustentuhan natin yung mga pangangailangan natin, at hindi lang tayo, pati ng pamilya natin. Ito ang gusto ko matutunan ng marami. Determining your needs and wants. How can you actually determine your needs and wants, Doc Gigi? Yung needs natin, pag binasi lang natin yan sa Maslow's hierarchy of needs, no? Alam naman natin. So, to survive, di ba? Pero wag din natin i-deprive masyado, no? Sa wants natin. Kasi yung wants, yun nga sinasabi natin na comfortable lifestyle. Pumipili kasi tayo ng certain level of lifestyle na kaya mo i-maintain. Right. So, kung na-maintain mo na yung basic needs mo, may bahay ka, meron kang pambayad ng bills, ngayon, iangat mo konti sarili mo. Yung comfortabling lifestyle. For example, baka time na, no, para mag-car ka. Kasi hindi naman basic need ang car, eh. Doon ka na gagawa ng strategy, Boss RDR. Ano yung strategy? Strategy mo, magkakaroon ako ng other source of income. Nasa Bible din. Sabi sa Bible, establish first the source before you build your house. Boss X. Para sa akin yung needs, alam naman natin yan eh. Hindi ka mabubuhay kung wala itong mga bagay na to. Once naman ay yung mga bagay na pwedeng wala yun pero makakasurvive ka pa rin. Yung needs kasi natin, yan dapat yung pinaglalaanan natin ng pera natin. Ngayon, yung mga wants natin, yan dapat yung inspirasyon natin. Okay. Kung meron kayong papipiliin, no, mag-iipon or mag-i-invest to make more money, what will you choose, Doc Gigi? Mag-create ako ng source of income. After creating source of income, mag-i-invest ako directly. Boss X. Medyo baliktad naman kami ni Doc Gigi. Number 1 kasing kailangan muna natin matutunan is yung mag-ipon. Kasi once na nakakaipon na tayo, nagkakaroon tayo ng urge na kumita ng mas malaki. Paano ko kaya madadagdagan to? Because the act of saving money builds you a certain character or habit that you want to earn more. Dahil nag-iipon ka na, yung identity mo ngayon ay ako yung tao na wise sa pera. Ako yung tao na pinapangalagahan yung mga pera na dumadating sa akin. Kasunod na yun, makakaisip ka na mag-invest. Napakaganda ng mga sagot ninyo. No? Talaga namang siksik-liglig, umaapaw ang mga information ngayon. And I know mga boss na marami kayong nakukuhang value. Pero again, kayo ba ay na-inspire? Marami ba kayong natutunan sa ating mga naging usapan ngayon? Kung meron kayong mga natutunan mula kay Boss X at Doc Gigi at nais nyo pang madagdagan ang inyong mga kaalaman, please do follow their social media accounts. Doc Gigi? Follow me sa aking social media accounts para mas matuto tayo on how to invest. Sabi nga natin kanina, pinag-usapan natin, paano ba tayo magkaroon ng mutual fund? We can help you kasi tinuturo po natin yan ng libre sa lahat ng mga OFW and nandito sa Pilipinas. Kaya mong mag-invest kahit as low as 20 pesos. Kaya mong mag-top up. So, please follow me sa aking TikTok channel, Doc Gigi Sunga. Sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga. And of course, meron tayong YouTube channel, Doc Gigi Sunga. And you can also DM me sa personal FB ko. Kung meron kayong tanong on financial literacy, how to increase your cash flow, paano natin i-manage ang ating mga pera, and how to multiply your money. Yan lang sa personal FB ko. Thank you so much. Let's go, let's go! Thank you so much, Doc Gigi at syempre, Boss X. Salamat, Boss RDR, sa pag-invite sa akin dito sa Nego Solution. Para naman sa mga viewers, wag nyo na lang i-follow yung Facebook page namin na RK Rubber Enterprise ko kasi kami naman yung leading rubber manufacturing company sa Pilipinas. So, mas maganda siguro na kayo na lang din mismo i-apply nyo yung mga natutunan nyo dito. Yung mga natutunan nyo kay Boss RDR para magamit ninyo sa sarili ninyo. Yun lang, kung gusto lang ninyo na makita yung culture namin tsaka yung kung bakit din maganda yung mga rubber products namin at tuloy-tuloy na nade-develop yung mga produkto at serbisyo namin, makikita nyo rin naman yan dyan sa page na RK Rubber Enterprise ko. Kasi maganda yung company culture namin, yung mga training namin sa mga empleyado namin, tsaka kung paano namin pinapatibay at paano namin ginagawa yung mga rubber products. Ayun, makikita naman din yan. Yun din, Boss
X Movement sa Facebook pati sa YouTube. Pero kahit wag nyo na i-follow, okay na rin ako dun. Mas maganda na i-apply nyo na lang yung mga natutunan nyo dito sa episode na to. Alright. Salamat, Boss X at Doc Gigi. Thank you so much sa pagsagot sa tanong natin ngayon. Marami pa tayong mga problemang susolusyonan, kaya i-share nyo na ang video na ito para mas marami pa tayong matulungan. Again, mga boss, nawa ay nakapag-provide kami ng value sa inyo pagdating sa pera. Hindi ho kami titigil, hindi kami hihinto na mag-provide ng ganitong klase ng mga content para marami ho kayong matutunan. Kasi alam ko, matagal na kayong nag-aasam na gusto nyo umasenso, gusto nyo yumaman, gusto nyo man lang guminhawa ng konti ang buhay ninyo. Si Boss RDR, kasama ng ating mga guests ngayon dito, nakapag-provide kami ng mga tips na po pwede po ninyong may-apply sa inyong sariling mga buhay. Ngunit, dadapwat subalit, kung hindi po natin ito may-apply sa sarili nating buhay at mananatili itong inspirasyon sa atin, ay wala ring kwenta yung mga natutunan ninyo ngayon. Kaya kung may napulot kayo maganda, take action para umangat at umasenso tayo sa ating buhay. Tandaan, problema sa negosyo, may solusyon, nego, solusyon.